Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Dominic. Sa simula ng eksena, makikita ang isang lalaking nakatingin sa dibdib ng isang walang malay na babae. Nakaramdam siya ng matinding pagnanasa kaya't binalak niyang pagsamantalahan ito. Subalit natuklasan niya ang isang bungkos ng pera na nakaipit sa dibdib nito kaya't agad siyang naglabas ng isang patalim. Plano niyang putulin ang seatbelt upang kuhanin ang pera. Lumipat ang eksena, isang oras bago ang tagpong iyon. Makikita ang isang eroplanong bumagsak sa Spain at isang makapal na usok ang bumalot sa paligid. Samantala, ilang mga lokal na drug dealer ang nagmaneho papunta roon upang mag-imbestiga. Pagdating doon, isang malaking kahon ang nakita nila sa loob. Nakalak ito at nakatali ng mga kadenang bakal. Alam nila na importanteng bagay ito kaya't nagkaroon sila ng interes dito. Pagkatapos, inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan upang hilahin palabas ang kahon. Nang mga sandaling iyon, nagtungo ito sa cockpit ng eroplano. Doon ay nakita niya ang isang babae na maikli ang buhok na walang malay. Samantala sa labas ay abala ang kanyang mga tauhan sa pagbubukas ng kahon. Di alintana ang nangyayari sa loob ng eroplano. Balik sa kasalukuyan, dahan-dahang pinuputol ng matandang lalaki ang seatbelt ng babae nang biglang hinawakan ng babae ang kanyang kamay at sa isang iglap naagaw nito ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang matandang lalaki ng paulit-ulit hanggang sa ito ay mamatay. Hindi naman namalayan ng dalawang tauhan sa labas ang paparating na panganib. Paalis na sana sila, ngunit nang lingunin niya ang kanyang kasama ay patay na ito. Naramdaman nito ang isang malamig na baril ang biglang idiniin sa kanyang likod. Agad na inagaw ng babae ang kanyang baril at inutusan siyang isakay ang mga kahon sa likod ng kotse. Ilang sandali pa, tinanong siya ng lalaki kung papatayin ba siya nito. Walang pag-aalinlangang sinagot niya ito ng oo at pagkatapos ay pinaputukan niya ito sa ulo. Dito ay malalaman natin na ang babae ay isang kilalang assassin at tinatawag siyang Fire Phoenix. Siya si Dominic, pumapatay ito ng walang alinlangan habang hindi man lang ito kumukurap. Matapos tignan ang mapa, nagmaneho siya patungo sa isang maliit na bayan. Tumating siya sa isang gasolinahan at napansin niya na kilala ng may-ari ang orihinal na may-ari ng kotse. Upang maiwasan ng gulo, ibinaon ni Dominic ang malaking kahon matapos magpakarga ng gasolina. Pagdating ng gabi, sinunog niya ang kotse. Sa sumunod na eksena, nagtungo siya sa isang bar sa bayan. Nang mga sandaling iyon, maraming lalaki ang nakapansin sa kanya. Di nagtagal, biglang may isang lalaki ang lumapit at kinausap siya. Mukhang ito ay mabait at sinabi niya kay Dominic na bihirang may dayuhang pumunta sa kanilang maliit na bayan dahil napakadelikado para sa isang babae ang kumilos ng mag-isa. Ilang sandali pa, hindi sinasadyang nabunggo ng isang babae si Dominic at muntik nang sumiklab ang gulo sa pagitan nila. Namagitan naman ang lalaki upang pigilan ng kanilang alitan. Ikinwento pa ng lalaki na noong bata pa ito, mapayapa at tahimik ang kanilang lugar na tinatawag na San Lucas. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang mga kartel at winasak ito. Kasabay nito, napansin ni Dominic na sinsero ang lalaki kaya't nagkaroon siya ng interes dito. Ngumiti siya ng bahagya at tinagayan ito ng alak. Ilang oras ang lumipas, makikita si Dominic sa bahay ng lalaki at doon, alam mo na, nagbembangan ng dalawa. Kinaumagahan, inaayos niya ang kanyang buhok at doon lumitaw ang isang peklat. Naramdaman niya na masakit pa rin ang sugat. Wala siyang balak na manatili ng matagal kaya tinanong niya ang lalaki kung saan makakabili ng sasakyan. Nalaman niya na mayroong auto repair shop sa sentro ng bayan at maaari siyang bumili ng kotse roon. Sa sandaling iyon, mayroong tumawag sa telepono ng lalaki. Napag-alaman niya na Leo Peron ang pangalan nito at isa siyang lokal na pulis. Nakatanggap ito ng report na pinabagsak ng isang lokal na drug cartel ang isang maliit na eroplano. Sa sandaling iyon, hindi niya napansin ang ekspresyon sa mukha ni Dominic.
Nagmamadali itong umalis upang pumasok sa trabaho at nangakong babalik makalipas ang ilang oras upang samahan siya sa bayan. Bago umalis, sinabi nito na huwag mahiyang gamitin ang anumang kailangan. Dagdag pa niya na sira ang kanyang banyo, ngunit maaari nitong gamitin ang isang banyo sa kabilang bahay kung kinakailangan. Samantala sa kabilang bahay, dito nakatira ang kapatid nitong babae na si Paulina at ang mga anak nito. Pagkaalis ni Leo, nagtungo si Dominic sa banyo at doon niya nakilala ang buong pamilya ni Leo. Isa itong malaking pamilya na may matatanda at mga bata. Sa ibang eksena, dumating si Leo sa lugar kung saan naroon ang mga bangkay ng 3 lalaking pinatay ni Dominic. Sa sandaling iyon, inalis ng sheriff ang mga gintong ngipin mula sa mga bangkay. Ang iba namang mga pulis ay hindi na nagulat. Malinaw na hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Napansin ni Leo ang mga tattoo sa isa sa mga lalaki at nakilala niyang isang drug dealer ito na bayaw ni Kip Santiago, ang kanilang hepe. Kaya kailangan nila ng agarang mahanap ang pumatay dito at alamin kung mayroong bang bagong tao ang nakapasok sa kanilang bayan. Samantala, ng mga oras na yun, nasa harap ng hapagkainan ang pamilya ni Leo habang nakakaranas naman si Dominic ng matinding sakit ng ulo sa loob ng banyo. Nang lumabas siya, maputla ang kanyang mukha habang patuloy pa rin ang ingay ng 3 bata sa labas at sa sandaling iyon, bigla siyang bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng isang panaginip. Nakita niya ang sarili at ang kanyang kaibigan na nagmamaneho palayo upang tumakas. Hindi inaasahan, naroon na ang kanilang mga kaaway at walang awang pinaputukan ang kanilang sasakyan. Patay agad ang kanyang kaibigan. Galit namang sumugod si Dominic at pinagbabaril ang mga kaaway. Ngunit may isa pang lalaki ang nagpaputok mula sa kanyang likuran. Lumapit ito sa kanya at pagkatapos ay mabilis niyang sinaksak ito sa lalamunan. Sa sandaling iyon, agad na nagising si Dominic sa kanyang bangungot. Samantala, dumating naman si Dr. Medina upang suriin siya. Nang makita nitong nagising na si Dominic, lumapit ito upang tignan ang kanyang kalagayan. Ayon dito, ang sugat sa kanyang ulo ay nagkaroon na ng impeksyon at siya ay labis na dehydrated. Kailangan ni Dominic na makapagpahinga upang makabawi. Kinabukasan, 18 kaarawan ng panganay na anak na babae ni Paulina na nagngangalang Abril at magdaraos sila ng selebrasyon sa kanilang bahay. Pagkabalik ni Leo sa bahay, inimbitahan niya si Dominic na sumama sa kanilang hapunan. Nagpunta naman si Dominic sa kabilang bahay at nakisalo sa kanilang lamesa. Tinanong niya si Leo kung maaari ba siyang ihatid nito sa bayan ng araw na iyon. Bigla namang nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang kasamahan sa pulisya. Sinabi nito na naaresto na ng mga pulisya ang 2 lalaki na may kaugnayan sa pagbagsak ng eroplano. Pinilit ng kanyang kasamahan na magmadali siya kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na babae na ihatid si Dominic papunta sa bayan. Samantala, habang nagdadrive, ikinuwento ni Paulina na mula nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa sakit sa puso, hindi na nagsalita ang kanyang bunsong anak. At ang stop toy na rabbit na hawak nito ay regalo mula sa kanyang yumaong asawa. Ikinuwento din nito ang trahedyang sinapit ni Leo. Ayon dito, isa si Leo sa isa sa mga pulis na walang kinalaman sa katiwalian. Ngunit isang araw ay inatake ang bahay nito. Napatay ang kanyang asawa at mga anak at siya ay milagrong nakaligtas. Ang pumatay ay isang pulis na tinuring ni Leo bilang kaibigan. Samantala, 2 lalaki naman ang binubugbog ng lokal na pulisya. Sila ay turista lamang na naglilibot sa Colombia. Ngunit sinalubong sila ng karahasan. Sinabi ng hepe ng pulisya na si Kip Santiago na pinatay nila ang bayaw nito, ngunit itinanggi ito ng lalaki. Tinanong din nito kung sino ang piloto ng eroplano at kung saan ito nagtatago. Sinabi ng lalaki na hindi niya ito kilala at sila'y mga turista lamang sa lugar. Ngunit hindi naniwala si Santiago kaya't inutusan nito ang kanyang mga tauhan na dalhin ang kasama nito sa isang kumukulong pool na puno ng dugo at laman ng tao. Pagkatapos ay pinilit ang lalaki na umamin.
Ngunit muling itinanggi ito ng lalaki kaya't inutusan ng jeep na ihagis ang kasama nito sa kumukulong pool. Samantala ng mga oras na iyon, wala namang nagawa si Leo kundi manatiling tahimik. Sa ibang eksena, nagpunta si Dominic at Paulina sa car repair shop. Napansin niya ang isang puting pick-up truck, ngunit kailangan pa nito na palitan ng ilang pyesa. Binigay nito ang pera sa may-ari at nagkasundo sila na ihahanda ang truck sa loob ng 24 oras. Samantala, ng mga oras na iyon, pinapanood ni Leo ang video footage ng pagpatay ng kanyang hepe sa lalaking turista. Ilang sandali pa, lumabas si Leo sa kanyang kwarto at sa sandaling iyon, nakita niya si Dominic sa isang sulok at nagkatinginan sila. Sumakay ito ng kanyang sasakyan at mabilis na umalis sa lugar. Hindi alam ni Dominic na iyon na ang kanilang huling pagkikita. Samantala, nakipagkita si Leo sa direktor ng Internal Affairs Department at ibinigay nito ang kopya ng confidential video. Nakikipagtulungan ang departamentong ito sa CIA at si Leo ang undercover agent na responsable sa investigasyon. Masusik inimbestigahan ni Leo na ginagamit ng De La Cruz Cartel Group ang pulisya bilang pribadong mersenaryo. Sinabi din niya na si Chief Santiago ay sumusunod sa utos ng grupo at bawat miyembro ng pulisya ay inuutosang pumatay din ng tao kabilang na si Leo. Sa ebidensyang hawak niya, maaari na nilang arestuhin ang hepe ng pulisya. Subalit sa kanyang pagkabigla, hindi niya inasahan na magtataksil sa kanya ang pinagkakatiwalaang direktor. Un mes. Paggising ni Leo, makikitang duguan at sugatan ito habang nasa harap ni Santiago. Binantaan siya nito na papatayin ng kanyang pamilya kung hindi nito sasabihin kung saan nakatago ang original na video. Kinabukasan, narinig ni Abril ang sigaw ng kanyang ina. Nagmamadali niyang pinuntahan ito at nakita na halos mawala ito sa sariling katinoan habang pinagmamasdan ang ulo ng kanyang tiyuhin na nakasabit sa gate ng bakuran. Pinigilan siya ni Anson na tumakbo papalapit dahil nakita niya ang mga lalaking armado. Napansin naman ng matabang lalaki sa labas si Dominic at nagulat ito sa kanya. Sinabihan naman agad ni Dominic ang mga bata na pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay tinanong ng matabang lalaki kung sino siya at kung ano ang layunin niya sa lugar na iyon, ngunit hindi siya sumagot. Sa sandaling iyon, nakita naman ng mga pulis ang laptop ni Leo sa loob ng bahay. Nang i-report nila ito kay Santiago, inutos nila na patayin ang lahat ng pamilya ni Leo. Sa pagkakataong iyon, pinaputukan sila ng tatay ni Leo. Ngunit nang akmang babarilin ito ng matabang lalaki, mabilis na kumilos si Dominic. Agad nitong inagaw ang baril at pinaputukan ang matabang lalaki. Ginamit niya ang katawan nito bilang panangga. Nang maubos ang kanyang mga bala, nakita niya na namatay ang ilan, ngunit ang iba ay nakatakas. Pagkatapos ay kinuha ni Dominic ang ulo ni Leo at ibinigay ito sa kanyang ama. Samantala, ipinaalab ng mga pulis sa hepe na isang babae lamang ang pumatay sa kanilang mga kasamahan at ang laptop ni Leo ay muling nabawi. Nagalit ang chief nang marinig ito at inutusan ng kanyang mga tauhan na isara ang lahat ng daan. Pinigilan naman ang doktor na makapunta sa bahay nila Leo. Sinabi dito na ang lahat ng tao sa loob ay pinatay na ng mga drug cartel. Samantala, alam ni Dominic na kritikal ang sitwasyon kaya't inipon niya ang mga baril at bala na gamit ng mga pulis. Sa sandaling iyon, dumating na si Chief Santiago sa bahay ni Leo. Nagulat siya nang makita ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan. Lumapit si Dominic sa kanya na may hawak na baril. Naramdaman ni Santiago na hindi madaling talunin ng babae at nag-alok ito ng kasunduan. Kung ibibigay nito ang laptop ni Leo, hindi na muling masusundan ang nangyaring kaganapan. Sinabi din nito na ang susunod na bayan ay 20 milya ang layo at ang lahat ng exit point ay kanyang isinara. Ngunit iginiit ni Dominic na tigilan ang pamilya ni Leo. Tumanggi si Santiago at mas piniling magdala ng mas marami pang tauhan para patayin sila. Inutos ni Santiago na ipatawag ang lahat ng kanilang tauhan at humingi ng dagdag na puwersa mula sa headquarters. Samantala,
Nakipag-ugnayan si Paulina sa doktor. Nagulat ito nang malaman na buhay pa sila. Matagal nang may gusto ito kay Paulina at handang gawin ang lahat para sa kanya. Inayos ng doktor ang isang ambulansya at kailangan ni Dominic na dalhin ang buong pamilya sa itaas ng bundok sa pamamagitan ng isang back road. Doon sila magkikita, ngunit sa mga oras na iyon ay papalubog na ang araw. Dahil buntis si Paulina at hirap ding kumilos ang kanyang ama, kailangan nilang humanap ng paraan upang makaligtas sa gabing iyon at pagkatapos ay kinabukasan sila lalakad. Inutos naman ni Dominic sa mga bata na maghanda sa laban. Nag-install siya ng strobe light sa bubong at naghanda ng mainit na mantika sa mga kawali bilang pangdepensa. Nakakita sila ng mga tabla at tinabingan ng mga bintana. Isunuot niya ang bulletproof vest at tinuro ang pangunahing switch ng kuryente ng bahay. Ibinigay niya kay Abril ang isang walkie-talkie at inilipat ito sa ibang channel. Inutusan ni Dominic si Abril na hilain ang electric brake kapag narinig niya ang 3 click. I do that. It means get ready. At kapag nakapagbilang siya ng 10 sa isip, dapat niya itong ibalik sa dati. Pagkatapos ay ulitin ito muli. Pinagawa niya ito dahil tumatagal ng humigit kumulang 10 minuto para mag-adjust ang mata ng tao mula sa liwanag patungong dilim. Sa oras na iyon, kahit na lumiwanag, hindi siya makikita ng iba. Habang sumasapit ang gabi, narinig nila Dominic sa radyo ng pulisya na narating na ng mga opisyal ang pintuan. Samantala, hindi inaasahan ni Dominic na manganganak na pala si Paulina sa mga oras na iyon na isang masamang senyales. Sa ibang eksena, isang malaking bilang ng mga pulis ang nagtipon sa bahay ni Leo. Inutos nito na hanapin ang laptop sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, itinago ni Dominic sa maliit na bahay si Abril at inutusan naman si Anso na magtago din upang bantayan si Abril. Tumanggi naman ang ama ni Paulina na magtago dahil nais nitong lumaban upang protektahan ang kanyang pamilya. Itinago naman ni Dominic si Paulina at ang mga bata sa isang lihim na silid at inutusan silang manahimik upang hindi makaakit ng atensyon ng kaaway. Ilang sandali pa, narinig niya sa radyo na nasa posisyon na ang mga kaaway. Hinarangan niya ang entrance. Sa sandaling iyon, pumasok na sa bakuran ng kalaban. Nagtago si Dominic sa likod ng kotse habang si Abril at Anso ay naghahanda at naghihintay ng signal galing kay Dominic. Nang makita ang mga kaaway na pumasok, agad siyang nagbigay ng signal. Matapos magbilang ng 10 sa isip, hinila ni Abril ang electric brake. Pagkatapos, ang mga pupil ng mata ng lahat ay nag-adjust sa dilim. Ipinikit ni Dominic ang kanyang mga mata at 5 segundo ang lumipas bago ibinalik ni Abril ang switch. Sinimulan ni Dominic ang kanyang pag-atake. Hindi naman siya makita ng mga kalalakihan. Walang patumangga ang kanilang pamamaril at pati ang kanilang mga kasama ay napaputukan nila. Pagkatapos, nakahanap si Dominic ng taguan at muli siyang lumitaw mula sa likuran ng mga kalaban dahilan upang magulat ang mga ito. Halos maubos na ang kanyang mga bala, kaya nang muling lumiwanag ang ilaw, tahimik siyang umatake sa likuran ng isang pulis. Sinaksak niya ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril nito upang ipagpatuloy ang laban. Nalaman ng kapitan ang taktika ni Dominic sa labanan, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sirain ng mga ilaw. Ngunit napatay na ni Dominic ang karamihan sa unang squad bago pa nila magawa ang utos nito. Pinadala ng kapitan ang ikalawang squad at inutos na sirain ang power box. Sa kasamaang palad, wala silang alam na nagtatago si Dominic sa gitna ng tambak ng mga bangkay. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang magpadala ng signal sa radyo gamit ang ilaw. Biglang sumulpot si Dominic at pinatay ang mga kalaban. Nang makita niyang napatumba na rin ang ikalawang squad, pinilit ng kapitan ang ikatlong grupo na ipagpatuloy ang laban. Lumipat naman si Dominic sa loob ng bahay. Sa sandaling iyon, matagumpay na nanganak si Paulina. Ngunit ang iyak ng bata ay nagdulot ng ingay sa bakuran.
Makikita naman na ilang tao ang palapit sa lugar ni Abril. Pumasok din sa bahay ang isang team ng mga kaaway. Nagpadala ng signal si Dominic at muli nitong hinila ang electric brake. Nagsimulang tumugtog ang musika mula sa radyo na nakakabit dito. Makikita naman si Anso na nakikipagpalitan ng putok sa mga kalaban habang pinoprotektahan si Abril. Pagkatapos, ang buong ikatlong squad ay napatumba. Kinuha ng kapitan ang kanyang grenade launcher at pinasabog si Dominic. Dahilan upang tumalsik ito palayo. Nang bumangon siya, kinuha niya ang kawali na may mainit na mantika. Inutusan naman ng kapitan ang natitirang mga pulis na pumasok ng palihim sa bahay upang mabilis na makita ang pamilya ni Leo. Ngunit pagpasok niya sa loob, hinagisan siya ni Dominic ng mainit na mantika sa mukha. Nahawakan naman siya nito sa leeg. Nagtangka namang tumulong ang tatay ni Paulina, ngunit wala itong kakayahan sa pamamaril at sa huli ay tinamaan siya ng bala. Samantala, pinasabog ng dalawang lalaki ang likurang pintuan at natuklasan ang lihim na silid. Sinundan nila ang iyak ng sanggol kung saan nagtatago si Paulina. Sinira nila ang kahoy at natigilan sila nang makita ang sanggol na hawak ni Paulina at ang dalawang bata. Samantala, naipit si Dominic, ngunit naitulak niya ang nahulog na baril patungo sa ama ni Paulina. Nagawa namang tamaan ng baril ng matanda ang kapitan. Pagkatapos, agad na kinuha ni Dominic ang isang machine gun at pinatay ang dalawang lalaki. Sa wakas ay natapos ang labanan sa loob ng bahay kahit na napakahirap. Mabilis namang iniabot ni Paulina ang sanggol sa kanyang ama para sa huling sulyap bago ito pumanaw. Ngunit labis ang nawalang dugo sa ama ni Paulina at hindi na nito kayang kumilos. Kasama rin sa nagsakripisyo si Anso na boyfriend ni Abril. Pagkatapos, pinalabas ni Dominic na namatay ang lahat ng pamilya ni Leo. Sinabi niya ito sa natirang pulis na sabihin ito kay Santiago bago niya ito pinatulog. Kinabukasan, binuhusan ni Dominic ang lugar ng gasolina at sinunog ito. Ngunit hindi niya inaasahan na mabilis itong maaapula ng mga tauhan ni Santiago. Dito ay hindi nila natagpuan ang mga bangkay ng pamilya. Sa sandaling iyon, dumating ang mistress ng De La Cruz Group. Nasa pag-aari pa rin ni Dominic ang ebidensya ng krimen ng pulisya. Kapag nailantad ito, malalaman ito ng bayan kaya humingi si Santiago ng karagdagang tauhan mula dito. Samantala, nagtungo na ang pamilya sa napagkasunduang tuktok ng bundok. Doon, natuklasan ni Dominic ang lihim sa computer ni Leo. Pinasalamatan siya ni Paulina at sinabi na ang kanyang tiyuhin ay dating membro ng isang gang. Ngunit naging pastor ito kalaunan at handang tumulong kung kinakailangan. Pagkatapos, umakyat sila sa bundok kung saan naroon ang doktor na matagal nang naghihintay. Bago umalis, ibinigay ng pinakabatang anak na babae ni Paulina ang isang manika kay Dominic. Pinaalalahanan ni Dominic si Abril na kung sakaling makaramdam ng takot ay isipin lamang ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinaalala niya din na isa siyang matapang na bata at ipinanganak na palaban. Sa sandaling iyon, paalis na sana sila nang bigla namang tinamaan ng bala ang doktor dahilan upang agad itong mawalan ng buhay. Nagulat sa takot si Abril, ngunit agad ding nakarecover at mabilis na lumipat sa driver's seat upang patakbuhin ang sasakyan. Sa kasamaang palad, isang sniper ang nasa kabilang panig. Ginawa ni Dominic ang lahat upang pigilan ang mga kaaway at makagawa ng pagkakataon upang makatakas ang mag-iina. Kinailangan ni Dominic na gumapang sa lupa habang patuloy pa rin sinusubukan ni Abril na paandarin ang sasakyan. Nang mga oras na yun, nagkaroon naman ng pagkakataon si Dominic na mapatay ang sniper. Samantala, matagumpay na napaandar ni Abril ang sasakyan kaya't nakahinga ng maluwag si Dominic. Ngunit napansin niya ang isang sasakyan na sakay ang isang lalaki na may submachine gun ang humarang sa kanilang daraanan. Mabilis siyang tumakbo para habulin ito, ngunit huli na ang lahat. Nang makalapit ang sasakyan sa kaaway, agad silang pinaulanan ng bala. Sinubukan niyang iliko ang sasakyan, ngunit aksidenteng natumba ito. Samantala sa loob ay wala ng buhay ang kanyang mga batang kapatid. Agad siyang bumangon, kinuha ni Abril ang kanyang baril at napatay ang ilang kalaban.
Ngunit siya rin ay pinaputukan ng machine gun hanggang sa mamatay. Ilang sandali pa, sumabog ang sasakyan. Huli na nang tumating si Dominic. Galit na pinatay nito ang mga kalaban. Nangihina at nagluluksa siyang napaluhod habang sumisigaw ng malakas sa sakit dahil sa sinapit ng pamilya ni Leo. Sa pagkakataong iyon, kinailangan niyang maghiganti para sa mga taong tinuring niyang pamilya. Ilang araw ang lumipas, inilantad ni Dominic ang video sa publiko. Nang malaman ni Santiago na siya ay aarestuhin, ay agad siyang humingi ng tulong sa leader ng grupo. Kinuha naman ni Dominic ang pickup truck na kanyang pinagawa at nag-iwan ng pera sa may-ari. Pagkatapos ay hinukay niya ang box na dati niyang ibinaon na naglalaman ng malalakas na armas at maraming pera. Samantala, nagpunta si Santiago at ang kanyang pamilya sa villa ng leader ng grupo. Tinanggap siya nito at sinabing may mahigit na 100 armadong tao ang naroon kaya't walang sino man ang makakapasok sa villa. Ngunit hindi iyon naging hadlang kay Dominic. Gamit ang mga armas, hindi nagtagal na puno ng mga dugo ang bangkay ang marangyang villa. Pinatay ni Dominic si Santiago at ang leader ng grupo. Sa huling eksena, nagtungo si Dominic sa simbahan at iniabot ang kwintas ni Paulina sa kanyang tiyuhin na pastor. Ang moral lesson ng kwentong ito ay kung ano-anong issue na ang lumalabas sa Pilipinas. Nais na yatang ipakalimot ng gobyerno ang mga ninakaw na pondo. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.